Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayoy di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Araw ng linggo, araw ng Panginoon. Kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Kristong ating Hari o kaya sa English ay Christ the King. Kung titignan natin ang isang larawan ng hari, ang unang pumapasok sa isip natin, siya'y makapangyarihan, siya'y tanyag. Pero para sa atin bilang mga Kristiyano, sa pagpapahayag natin na si Kristo ang ating hari, tayo ay may pangakong nakapaloob doon na tayo ay susunod sa Kanya. Kung siya ang kinikilala nating hari ng sanlibutan, hari ng buhay natin, nangangako tayo na ang Kanyang tinig ay pakikinggan at susundan natin. Kasi para magkasulungat naman, sinasabi mong, Kristo ang aming hari. Pero sa totoo lang, hindi mo naman siya sinusundan. Iba yata ang nag-ahari sa puso mo. Hindi yata si Kristo. Kasi kung iba ang ginagawa natin, nasan si Kristo sa buhay natin? Kung taliwas sa Ebanghelyo ang ginagawa natin, asan si Kristo sa buhay natin? Kung ang mas gusto lang natin, tayo ang mapansin, tayo ang makita. Kung ang mas gusto natin ay tayo yung maging viral at maging sikat, hindi na si Jesus. Baka ang gusto mo nang maging hari ng buhay mo, sarili mo na. Hindi na si Jesus. Kung ang gumagalaw sa buhay mo ay pera, kaya ang gagawin mo, magnanakaw ka, mandaraya ka, si Jesus ba talaga ang hari ng buhay mo? O pera at kasakiman ang hari ng buhay mo? Kung ang pamumuhay mo ay pamumuhay na kapag kaharap mo ang maraming tao,
iba ang image mo. Gusto mo mukha kang mabait, no? Gusto mo mabango ang itsura mo. Pero pagtalikod naman, kabilaan naman ang ugali mo. Si Kristo ba talaga ang hari mo? Kaya magandang imbitasyon sa atin, no, ng kapistahang ito at magandang paalala sa atin sa ating pagpahayag bilang sambayan ng Kristiyano na si Jesus, si Kristo ang hari ng buhay natin. Pinapangako natin na siya ay pinakikinggan natin. Dahil ang salita niya ay salita na nagbibigay buhay sa atin. Ang utos niya ay utos na nagbibigay buhay sa atin. Alam natin na ang utos ng Diyos ay nagdadala sa atin sa kaganapan ng buhay natin, hindi sa kapahamakan natin. Katunayan, di ba minsan, kapag sarili natin ang paiirali natin, aminin natin, minsan may mga gusto tayo na sa totoo lang, nagdala sa atin sa kapahamakan ng sarili natin. Diba, may mga maling desisyon ka sa buhay mo. May mga mali ka nagawa sa buhay mo. Dahil minsan, ang mas gusto natin pakinggan, yung sarili lang natin. So si Jesus, ang siyang hari natin, siya ang pinakikinggan natin. Siya ang sinusundan natin. Hindi lamang ang pagiging hari ni Jesus ay larawan ng kapangyarihan. Kasi iniisip kagad natin, paghari, makapangyarihan, na natutuwa tayo minsan sa korona ni Jesus, lalo na sa imahe ng Kristong Hari, siya ay nakaluklok sa trono, makapangyarihan. Pero magandang makita na ang korona ni Jesus ay hindi korona na puno ng ginto, kundi korona ng tinik. Ang paghahari ni Jesus ay hindi paghahari na siya ay tinataas ang sarili, kundi si Jesus ay handang magpakababa para maglingkod. Kaya hindi ba paalala sa atin ang Ebanghelyo ni Juan, nung gabi na siya ay ipagkanulo, anong ginawa ni Jesus? Yumuko siya at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Kaya sana makuha natin kay Jesus ang halimbawa ng ang kapangyarihan hindi sa pagiging mapagmataas o mataas. Na ikaw lagi ang nasusunod. Yung gusto mo ang nasusunod, you always get what you want. Pero ang paghahari ni Jesus ay paalala sa atin ng kapangyarihan, hindi ng kadakilaan, kundi ng kapangyarihan ng paglilingkod. The power to step down and be ready to serve. Handang hugasan ng paa ng kapwa niya. Handang ihalay ang sarili para sa iba. Itong inspirasyon na ibinibigay sa atin ni Jesus. At tayo bilang mga deboto niya, kung siya ay talagang pinapakilala natin at pinapahayag na siya ang hari ng buhay natin, sana sa buhay natin, maging totoo nga talaga ito. Ang aral at utos niya, ang pinakikinggan at sinusundan natin, ang halimbawa niya, ang tinutularan natin. Ang salita niya nagbibigay buhay, ang paglilingkod niya kung saan tayo din ay kanyang inaanyayahan. Si Kristo, ang ating hari, siya na nabubuhay sa puso natin, siya na nangunguna sa atin sa paglalakbay natin tungo sa kaganapan ng buhay natin. Amen.